Nagsisimula ang pelikula noong huling bahagi ng 1800s nang dumating ang isang grupo ng mga bandido sa isang maliit na bayan na tinatawag na Sweetwater. Ang pinuno ng gang ay si Blackjack, at ang kanyang kanang kamay ay si Kevin. Habang sila ay pumasok sa bayan, nakita ni Blackjack ang kanyang pamangkin na si Sonny na nakikipaglaro sa mga lokal na bata. Nagsisimulang magduda si Blackjack kung karapat-dapat ba si Sonny para sa buhay ng mga bandido. Mabilis niyang pinagalitan si Sonny, sinabihan siyang kumilos ng maayos. Hindi nagtagal, inutusan ni Blackjack ang kanyang mga tauhan na pasukin ang bangko ng bayan. Sa loob, pinipilit niya ang natatakot na bank teller na buksan ang safe. Kapag tumanggi ang teller, binaril ni Blackjack ang isa sa mga daliri ng teller para sumunod siya. Sa labas ng bangko, nakita ni Sonny, na nagbabantay, ang isang babae na nagngangalang Dolly. Sa kagustuhang mapabilib siya, ibinahagi ni Sonny ang isa sa kanyang mga paboritong libro kay Dolly, na kilalang mabait. Hiniling niya sa kanya na pirmahan ang aklat, ngunit naputol ang kanilang pakikipag-ugnayan nang dumating ang mga puwersang panseguridad ng bayan. Binabalaan ng isa sa mga miyembro ng grupo si Blackjack. Ang mga bandido ay naghahanda upang makatakas, at sa kaguluhan, binaril ni Blackjack ang isang customer na sumusubok na pigilan sila. Sa shootout, nakita ni Sonny na si Dolly ay tinamaan ng ligaw na bala at nangangailangan ng tulong. Nakahanap din si Sonny ng kapwa-miyembro ng grupo na nasugatan ng bala at tinulungan siya. Sa kalaunan, ang mga bandido ay nakatakas sa bayan dala ang kanilang ninakaw na pera. Pagkatapos nilang maglakbay ng sapat na malayo mula sa Sweetwater, sinabihan ni Blackjack ang gang na huminto at hatiin ang pera. Alam na ang ilan sa kanilang mga kasamahan ay namatay, si Blackjack ay nagbabala sa iba na ang kanilang paglalakbay ay magiging mas mapanganib at mas maraming maaaring mamatay. Tiniyak ng kapatid ni Blackjack na si Badger, na nasugatan, na maaari siyang magpatuloy, kaya magpatuloy sila. Pagkalipas ng ilang oras, nakita ni Blackjack na sumusunod sa kanila ang mga puwersang panseguridad. Dapat silang magpatuloy sa paggalaw ng walang pahinga. Nag-aalala si Sonny tungkol sa pinsala ni Badger at sa tingin niya ay kailangan niya ng pahinga, ngunit pinilit ni Badger na magpatuloy kahit na nag-aalala si Sonny. Sa kasamaang palad, nagkatotoo ang mga alalahanin ni Sonny, at nahulog si Badger sa kabayo. Tinutulungan at nananatili si Sonny sa kanya sa kanilang mahirap na paglalakbay. Kinabukasan ay nanghine si Badger dahil sa pagkawala ng maraming dugo at nahulog sa kanyang kabayo. Dahil alam niyang mamamatay na siya, hiniling ni Badger sa kanyang mga kaibigan na wakasan ang kanyang pagdurusa, ngunit tumanggi sila. Nang umalis ang iba, sinabi ni Badger kay Sonny na pumili ng ibang buhay, isang hindi katulad ng kanilang madilim na buhay, isang buhay na mas katulad ng librong binabasa ni Sonny. Sa isang malungkot na sandali, hiniling ni Badger kay Sonny na tapusin ang kanyang pagdurusa. Sa kabila ng hindi pa nakapatay ng tao noon, atubiling tinupad ni Sonny ang huling hiling ni Badger, na tinapos ang kanyang pagdurusa. Napukaw ang atensyon ni Kevin sa tunog ng putok ng baril, at bumalik siya para purihin si Sonny sa pagtulong niya sa grupo. Biglang nagulat sila ng putok ng baril mula sa hindi kilalang shooter sa likod ng bangin. Si Sonny ay nabaril sa binti ng mga puwersang panseguridad sa tuktok ng bangin. Nang makitang papalapit na ang mga awtoridad, mabilis na tumakas ang grupo na nauwi sa habulan at putukan. Habang tumatakas, tinamaan ng bala ang kabayong may dalang pera. Gusto ni Blackjack na kunin ang pera, ngunit iginiit ni Kevin na iwanan nila ito upang maiwasan ang mas maraming pagkamatay. Sa kalaunan, ang mga puwersang panseguridad ay tumigil sa paghabol sa kanila. Ang grupo ay nagpatuloy sa pagtakas, dumaan sa isang mapanganib na sandstorm ngunit walang nakitang kaligtasan. Pagkaraan ng ilang oras, nakalabas sila sa sandstorm at nakakita ng magandang berdeng tanawin, at namangha sila dito. Habang naglalakbay sila sa kakaibang kagubatan, natagpuan nila ang isang nag-iisang lalaking katutubong Amerikano na nakaupo sa isang walang kwentang gate. Hindi nagtagal ay natuklasan nila ang isang maliit na bayan. Nang pumasok si Blackjack at ang kanyang mga tauhan, nagtatakang tumingin sa kanila ang mga taong bayan. Dumating si Sheriff Forrest para batiin sila. Nagsinungaling si Blackjack, na nagsasabing sila ay mga pastol na inatake ng mga Indian at nangangailangan ng tulong. Mabait si Sheriff Forrest at nag-alok sa kanila ng lugar na mapagpahingahan ng kanilang mga kabayo, libreng inumin sa bar, at libreng pagtulog sa hotel. Nagulat ang mga bandido sa kabutihang loob ng sheriff ngunit hindi sila makatanggi.
Hiniling ni Blackjack kay Forrest na ipakita sa kanila ang opisina ng telegrama, na nagkukunwaring kailangan nilang makipag-ugnayan sa may-ari ng baka. Sinabi ni Forrest na walang koneksyon ang kanilang bayan patungo sa ibang bayan. Ipinadala sila ni Forrest kay Deputy Glenn upang magpahinga, at isang babaeng nagngangalang Rose ang nagdala sa mga nasugatan sa doktor. Bago sila umalis, pinaalalahanan sila ni Forrest na huwag gumamit ng masamang salita sa bayan maliban sa bar. Habang ginagabayan ni Rose ang mga sugatan, tinanong ni Sonny kung gaano na siya katagal na nirahan doon. Sinabi ni Rose na eksaktong 5 taon, 1 linggo, at 2 araw na siya sa bayan. Nakilala nila si Dr. Woods. Pakiramdam ni Blackjack ay nakita na niya si Sheriff Forrest noon, ngunit hindi niya maalala kung saan. Sinabi niya sa iba na ang mga taong bayan ay walang armas at maaaring madali lang silang pagnakawan. Bumalik kasama si Dr. Woods, sinabi ni Sonny na nakita niya siya noon. Ipinaliwanag ni Woods na siya ay nanirahan kung saan nakatira si Sonny, ngunit ito ay bago pa ipinanganak si Sonny. Matapos gamutin si Sonny, tinanong ni Rose kung ilang tao ang napatay niya at kung bakit napakaliit ang dala nilang lubid para sa isang grupong nagpapastol. Hindi sumagot si Sonny kaya umalis na si Rose. Inamin ni Sonny na nakapatay lang siya ng isang tao na humiling sa kanya na gawin ito. Gayunpaman, tila walang pakialam si Rose at nagpatuloy sa paglalakad. Kasabay nito, ipinakita ni Dr. Woods kina Sheriff Forrest at Deputy Glenn, ang isang may-ari ng tindahan na nagngangalang Brooks, at isang magsasaka na nagngangalang Lam ang mga bala na kinuha niya mula sa grupong nagpapastol. Sinabi ni Forrest na ang mga bala na ito ay hindi kailanman ginamit ng mga Indian, na naghinala sa kanila na ang grupo ni Blackjack ay hindi isang grupo ng mga pastol. Gayunpaman, nais ni Forrest na mapayapa silang umalis sa bayan. Hindi sumang-ayon si Glenn at gusto silang itaboy, ngunit sinuportahan ng iba si Forrest, na gustong makaiwas sa gulo. Samantala, sumama naman si Sonny sa bar. Nakilala ni Blackjack si Woods, na dumaraan, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Jack Smith. Inimbitahan niya si Dr. Woods para uminom, ngunit magalang na tumanggi si Woods. Sa pag-alis ni Woods, hindi napigilan ni Blackjack ang pakiramdam na nakita na niya ang doktor noon. Paglubog ng araw, tumunog ang kampana ng simbahan, na nakakuha ng atensyon ng grupo ni Blackjack. Nakita nila ang mga taong bayan na papunta sa simbahan, kasama ang may-ari ng bar. Napagtanto nila na ang bayan ay puno ng mga relihiyosong tao. Sinabi ni Kevin na magiging madali ang kanilang misyon sa lugar na ito. Tinanong ni Sonny si Kevin kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit sinabi sa kanya ni Kevin na wala na siyang pakialam kung ano ang kanyang plano. Pagkatapos ng pagdarasal sa simbahan, nilapitan ni Sonny si Rose, at ipinaliwanag na ang lalaking binaril niya ay naghihingalo na at hiniling ng lalaki sa kanya na wakasan ang kanyang paghihirap. Ibinahagi ito ni Sonny para hindi siya husgahan ni Rose. Inamin din ni Sonny na gusto niya si Rose, ngunit biglang lumapit ang isang lasing na si Kevin at inatake si Sonny, dahil sa pakikipag-usap niya sa isang babae na walang pahintulot mula sa kanya. Sinubukan pa ni Kevin na ligawan si Rose. Nang makita ito, nagalit si Forrest, ngunit bago pa makakilos si Forrest ay bumunot ng baril si Kevin at itinutok sa kanya. Bago pa mabaril ni Kevin si Forrest ay pinatumba na siya ni Sonny. Matapos patulugin ang kanyang tiyuhin, humingi ng tawad si Sonny at tinanong kung dapat ba nilang ikulong si Kevin. Sinabi ni Forrest na wala silang kulungan at pagkatapos ay kinuha si Rose. Tinanong ni Blackjack si Sonny kung ano ang nangyari, at sinabi ni Sonny na bumagsak si Kevin dahil sa sobrang pag-inom. Kinaumagahan, hiniling ni Forrest kay Sonny na sabihin kay Blackjack na gusto niya itong makausap. Nagtataka, tinanong ni Sonny si Forrest kung gaano siya katagal naging sheriff. Sinabi ni Forrest na siya ay sheriff sa loob ng 10 taon. Pagkaalis ni Forrest, binuksan ni Sonny ang kanyang libro at napagtanto na ang sheriff ay kamukha ni Wild Bill Hickok, isang sikat na gunslinger na namatay noong 1876 habang naglalaro ng poker. Di nagtagal, nakipagkita si Blackjack kay Forrest. Nagpahayag ng pag-aalala si Forrest tungkol sa pag-uugali ni Kevin kay Rose noong nakaraang gabi at sinabihan si Blackjack na kontrolin ang kanyang mga tauhan. Tinanong ni Blackjack kung sino ang nagpatulog kay Kevin. Ipinaliwanag ni Forrest na wala siyang nakitang taong bayan na gumawa nito, at dahil lasing na lasing si Kevin, maaari siyang bumagsak ng mag-isa. Nagtataka si Blackjack kung bakit walang dalang baril si Sheriff Forrest. Sinabi lang ni Forrest na may kanya-kanyang paraan sila. Samantala, pumunta sina Kevin at Sonny sa tindahan ni Brooks para magnakaw ng mga bala.
Inabala ni Sunny si Brooks sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol sa mga karakter sa kanyang mga nobela. Nais ni Brooks na ipakita kay Sunny ang ilang mga klasikong nobela na binibenta niya. Napansin ni Sunny na si Brooks ay kamukha ng sikat na bandido na si Jesse James na pinatay ng sarili niyang gang noong 1882, ngunit mariing itinanggi ni Brooks ang anumang koneksyon. Naputol ang kanilang pag-uusap ng aksidenteng nalaglag ni Cavan ang ilang mga gamit habang itinago ang mga ninakaw na bala sa kanyang Amerikana. Ibinigay ni Cavan ang ninakaw na bala sa kanilang grupo. Nakita nila si Brooks na nakikipag-usap sa sheriff, at tila nalaman ni Brooks ang pagnanakaw ni Cavan. Pagod na maging magalang, sinabihan ni Blackjack ang kanyang mga tauhan na magdulot ng kaguluhan sa bayan. Sa kaguluhan, hiniling ni Forrest kay Blackjack na kontrolin ang kanyang mga tauhan, ngunit hindi siya pinansin ni Blackjack. Nakatayo si Forrest sa pintuan ng simbahan, at hinarang siya ng mga kutsilyong ibinato ng mga tauhan ni Blackjack. Nagbago ang kanilang layunin mula sa pananakot nila kay Forrest tungo sa pagpatay sa kanya, ngunit nang ihagis na sana ng ikatlong bandido ang kanyang kutsilyo, may isang nakakagulat na nangyari. Nagtipon sa itaas ang mga kababaihan ng bayan. Biglang tinamaan ng kidlat ang isa sa mga tauhan ni Blackjack, na ikinamatay nito. Nang makita ito, si Blackjack at ang kanyang mga tauhan ay nabigla sa katahimikan. Pagkaalis ng lahat, dumating ang Native American gatekeeper at dinala ang bangkay ng patay sa isang misteryosong gate sa labas ng bayan. Kinagabihan, nakita ni Sunny si Rose na nagdadasal. Sa huli ay nakatulog siya ngunit nagising siya sa tunog ng karwahe na hinihila ng kabayo. Ang mga tao ng bayan ay lumabas sa simbahan upang salubungin ang isang bagong bisita, si Dolly. Nagulat si Sunny dahil naalala niyang namatay si Dolly noon. Binigyan ng kutsero ng puting rosas si Forrest at sinabing makakauwi na si Forrest sa loob ng ilang araw. Nalilito, sinubukan ni Sunny na sundan ang karwahe ngunit nawala ito. Kinabukasan, lumapit si Sunny kina Forrest at Dolly, iginiit na namatay si Dolly sa kanyang mga bisig sa Sweetwater. Sinabi ni Dolly na ang kanyang pangalan ay Ivana at tinanggihan ang kanyang aligasyon. Nagtataka, sinundan ni Sunny si Woods para malaman ang katotohanan. Biglang nag-react si Woods na para bang bubunot ng baril. Dahil dito, kinumpirma ni Sunny na si Woods ay si Doc Holliday, isang sikat na gunslinger na namatay sa tuberculosis noong 1887, ngunit itinanggi ito ni Woods, at sinabing ang kanyang reaksyon ay normal para sa sinumang nagugulat. Tinanong ni Sunny kung ang bayan ay isang hideout ng mga kilalang bandido na inaakalang patay na. Naniniwala siyang si Glenn ay si Billy the Kid, isang kilalang shooter na sinasabing pinatay noong 1881. Pagkatapos ay tinanong ni Wood si Sunny tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Rose. Umalis nang walang sagot, tinanong ni Sunny kung bakit nila pinapasok si Blackjack sa bayan gayong maaari naman nilang talunin siya. Hindi sinasadyang naihayag ni Sunny ang tunay na pangalan ni Blackjack, na nagpaalala kay Woods ng isang sikat na magnanakaw sa tren. Nakiusap si Sunny kay Woods na huwag sabihin kahit kanino. Binalaan ni Woods si Sunny na gumawa ng mga tamang pagpipilian bago ito magbuwis ng kanyang buhay. Pumunta si Sunny sa farm ni Lam at hinarap siya, inakusahan siya bilang si Lefty Slade, isang sikat na gunslinger at kriminal na inakala na namatay dahil sa maraming tama ng bala. Itinanggi ito ni Lam, ngunit mabilis na sinuri ni Sunny ang kaliwang kamay ni Lam at nakita ang isang galos ng baril. Pagkatapos ay inamin ni Lam ang kanyang tunay na pagkatao. Bago pa makapagtanong si Sunny, nagkaroon ng kaguluhan ng sirain ng dalawang tauhan ni Blackjack ang hardin ni Lefty Slade. Dahil sa galit, lumaban si Lefty Slade at pinatay ang isa sa kanila. Sa sobrang panghihinayang, napasigaw siya at umiyak. Nagtipon ang mga taong bayan sa paligid ni Lefty Slade na nagsabing nasasayang lang ang kanyang 8 taon sa bayan. Napansin nila ang gatekeeper na naghihintay sa di kalayuan. Si Lefty Slade, pakiramdam na walang magawa, ay lumakad kasama ang gatekeeper at pumasok sa isang maulap na gate. Mag-isang bumalik ang gatekeeper, naiwan si Sunny na nalilito. Samantala, sa bayan, patuloy na nagdudulot ng kaguluhan ang mga tauhan ni Blackjack. Si Forrest, na tinatawag si Blackjack sa kanyang tunay na pangalan, ay nagsabi sa kanila na umalis. Si Blackjack, na nagalit ay sinubukang umatake ngunit hindi niya matamaan ang sheriff. Nagkaroon ng pagkakataon si Forrest na mahuli si Blackjack ngunit nag-alinlangan siya at pinayagan niya si Blackjack na kontrolin ang sitwasyon. Biglang niyanig ng lindol ang bayan, dahilan para magpanik ang lahat.
Sa pag-iisip tungkol sa kung paano namatay ang kanyang mga tauhan sa pagsisikap na patayin si Forrest, nawalan ng tiwala si Blackjack at tinipon ang kanyang natitirang tauhan. Nang dumating si Sunny ay pinigilan siya ni Kevin. Pumasok si Sunny sa likod ng pinto at narinig ang kanilang planong magnakaw at patayin ang sinuman sa kanilang daan. Inihayag din ni Kevin na nasa kontrol niya si Rose. Nang marinig ito, mabilis na hinanap ni Sunny si Rose at natagpuan itong lumalangoy sa lawa. Pagkatapos magbihis si Rose, nakita ni Sunny ang isang peklat sa kanyang leeg, katulad ng peklat sa kamay ni Lefty Slade. Napagtanto niya kung paano namatay si Rose. Inamin ni Rose na siya ang unang babaeng binitay sa lugar ng Arizona. Napagtanto ni Sunny na si Rose ay si Betty McCullough, ang babaeng pumatay sa kanyang mapang-abusong ama gamit ang isang butcher knife. Ipinaliwanag ni Rose na nakalimutan ng mga tao ang mga taon ng pang-aabuso na dinanas niya mula sa kanyang ama mula noong siya ay 12. Ang pag-amin ni Rose ay nagpaunawa kay Sunny na ang bayan ay isang santuwaryo para sa mga patay na kriminal na nagbibigay sa kanila ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Gayunpaman, sinabi ni Rose na ito na ang kanilang huling pagkakataon. Sinabi ni Sunny kay Rose ang tungkol sa masasamang plano ni na Blackjack at Kevin. Tiniyak ni Rose sa kanya, sinabing ang bayan ay nahaharap sa mga bagay na mas masahol pa sa kamatayan. Gayunpaman, pumayag si Rose na ihayag ang katotohanan kay Forrest at sa mga taong bayan noong gabing iyon. Sumama si Sunny sa mga taong bayan na nagtipon sa simbahan. Nalaman niya na ang bayan ay isang lugar para sa mga patay na kriminal upang humingi ng katubusan at linisin ang kanilang mga kaluluwa. Ang bawat tao ay kailangang labanan ang mga tukso ng kanilang nakaraang buhay sa loob ng 10 taon upang makakuha ng lugar sa langit. Ang isang pagkakamali ay maaaring masira ang kanilang pagkakataon ng pagtubos magpakailanman. Nang marinig na ayaw nilang makipaglaban, nadismaya si Sunny at nagpas siyang umalis. Sa kasamaang palad, nakita siya ni na Blackjack at Kevin at binugbog. Nakita ng mga taong bayan ang laban ngunit nanatiling tahimik, ayaw ipagsapalaran ang kanilang sariling mga pagkakataon sa kaligtasan. Matapos mawalan ng malay si Sunny, dinala siya ng 2 bandido sa opisina ni Wood para gamutin. Nang magising si Sunny, akala niya ay patay na siya, ngunit tiniyak sa kanya ni Rose na siya ay buhay pa. Humingi ng tawad si Forrest dahil hindi niya natulungan si Sunny. Naunawaan ni Sunny ang kanilang mahirap na sitwasyon at sinabi niyang handa siyang harapin ang mga tauhan ni Blackjack ng mag-isa upang protektahan ang mga taong bayan. Kinaumagahan, sa kabila ng pagiging mahina, naghanda si Sunny na harapin ang grupo ni Blackjack. Pinakiusapan ni Rose at ng iba pa si Sunny na tumakas, ngunit matatag siyang tumayo. Tumunog ang kampana ng simbahan, na tinatawag ang mga taong bayan na magdasal. Habang hinihila ni Dolly si Rose patungo sa simbahan, ipinahayag ni Sunny ang kanyang pagmamahal. Nang makita ang determinasyon ni Sunny, nagpa siya si Forrest na tumayo kasama niya. Napagtanto ni Forrest na siya ay naging makasarili sa loob ng 10 taon, ngunit binigyang inspirasyon siya ni Sunny na ipaglaban ang iba. Pinaalalahanan ni Wood si Forrest na mayroon na lamang siyang 5 oras para umakyat sa langit. Si Forrest, hindi nabigla, ay itinapon ang kanyang rosas at kinuha ang kanyang mga nakatagong armas. Sumama din sina Glenn at Brooks kahit alam nila na ang kanilang mga aksyon ay hahantong sa kapahamakan. Naantig si Sunny sa presensya ni Billy the Kid habang tumabi sa kanya sina Bill Hickok at Jesse James. Samantala, inutusan ni Blackjack ang kanyang mga tauhan na sunugin ang bahay. Hinarap ni Wild Bill Hickok at ng kanyang mga kasama si Blackjack, na nagbigay sa kanya ng huling pagkakataong umalis. Sa sobrang kumpiyansa, sinubukan ni Kevin na umatake, ngunit si Wild Bill Hickok, gamit ang kanyang mabilis na pagbaril, ay nagpagulat sa mga bandido. Sinubukan ng isa sa mga tauhan ni Blackjack ang isang sorpresang pag-atake mula sa likuran, ngunit pinatay siya ni Doc Holliday, na sumama sa kanilang layunin. Matindi ang labanan sa pagitan ng mga bandido at ng maalamat na cowboys. Pagkatapos ng matinding laban, natalo ng maalamat na cowboys ang karamihan sa mga tauhan ni Blackjack. Sa sumunod na katahimikan, tumakbo si Rose sa mga bisig ni Sunny. Nang makita ito ni Kevin, binaril niya si Sunny, ngunit nagawa ni Sunny na barilin ang kanyang tiyuhin sa dibdib. Hindi siya namatay sa kanyang mga sugat at nakakagulat na wala siyang nararamdamang sakit. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Forrest na nabigyan ng pangalawang pagkakataon si Sunny at malugod siyang tinanggap sa kanilang bayan.
Gayunpaman, ang kanilang ginhawa ay panandalian lamang nang lumitaw si Blackjack, na tinatawag ang tunay na pangalan ni Forrest at hinahamon siya sa isang tunggalian. Mabilis na tumugon si Forrest, na unang umatake. Nakapagtataka, tila walang nararamdamang sakit si Blackjack, na nagpaisip sa kanya na naging isa na siya sa kanila. Hindi pumayag na tanggapin si Blackjack sa kanilang bayan, pinuntirya siya ni Forrest ng mabuti at binaril siya sa ulo. Maya-maya pa ay dumating na ang gatekeeper para kunin ang bangkay ni Blackjack at Kevin. Sa pagdaan sa Mystery Gate, dinala sila ng gatekeeper sa gilid ng isang maapoy na bangin ng Loven na may malungkot na kapalaran na naghihintay sa kanila. Napasigaw sina Kevin at Blackjack sa sakit habang tinutupok sila ng apoy. Sa gate, naghanda sina Glenn, Forrest, Brooks, at Woods na harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Nang sila ay naghanda, dumating ang isang karwahe na hinihila ng kabayo. Ngumiti ang tsuper at inanyayahan ang apat na lalaki na pumasok, ipinaliwanag na ang may lalang ay makapangyarihan sa lahat ngunit hindi bulag, ang kanilang mga sakripisyo ay nakakuha sa kanila ng isang lugar sa langit. Inimbitahan din ng tsuper si Sonny na sumama sa kanila, sinabing wala na siyang dapat patunayan. Gayunpaman, pinili ni Sonny na manatili kay Rose. Nang marinig ito, ibinigay ni Forrest ang kanyang sheriff badge kay Sonny. Pagkatapos ay dinala ng karwahe ang apat na maalamat na cowboy sa langit, kung saan natagpuan nila ang walang hanggang kaligtasan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.